So ngayon, dito tayo sa 15 na tayo. No? 15, basahin muna natin 15. May tubig na ininom kahit sila nasa ilang. Sa batuhay, umaagos na likas sa kalaliman. No? So, ibig sabihin dito, mag-ibigan, na walang imposible sa ating Panginoon. Kahit sa disyerto, pwede siya magpalabas ng tubig. Kahit saan, pwede siya magbigay ng pagkain. So, ganun po, mga kaibigan. No? Pag nawalan po tayo ng pagkain, kailangan natin mag-pray. No? Baring maipadala si Lord na isang tao na matagal nang may utang sa iyo, no? At naalaala niya ngayon, no? So yan, no? Tapos ayos na, no? Dahil naalaala niya utang, sabi niya, Mari, pasensya ka na, nakalimutan ko noon, subalit kagabi naalaala ko, no? At mayroon naman ako, no? Kaya ito na, no? O ito na, no? So usapan natin walang tubo, subalit Mari, bibigyan kita ng love gift, no? So, dadagdagan, halimbawa, ang utang ay 5,000, gawing 6,000, Mari. Yan. So, yan, no? So, ibig sabihin, yan ay mga himala na hindi mo na inaasahan na magbayad yung tao na matagal siya mag-utang, no? So, balit, binibigyan mo ngayon, no? Kaya, napakaganda pag ano ng ating gagawin, mga kaibigan, no? Dahil makatulong po sa bawat isa sa atin. No? So, yung kasaysayan dito sa nababasa natin sa Biblia, ngayon, makakuha tayo ngayon, no, na ang ating pag-asa ay kay Lord lamang at magabayan tayo na si Lord ay sumasagot ng prayer at hindi tayo pinapabayaan. Dahil ang sabi niya, hindi kita itatakwil, hindi kita iiwan. No? So, napakalaking tulong sa atin. No? Tapos sa mga ginaguide natin na ating mga anak, no? So yan po mga anak. Yan, no? So tuloy tayo sa 16. Yan. Mula noon sa batuhan, ang tubig ay umaagos. Dalo nito kung pagmasdan, katulad ng isang ilog. So biro mo yan, no? Sa disyerto, pwede maglagay ng ilog ang ating Panginoon. 17. Ngunit sila'y patuloy rin sa kanilang kasalanan. Sinusuway nila ang Diyos habang sila nasa ilang. So yan, no? Nakita po natin o kaya narinig po natin o nabasa natin sa Biblia, no? Yung hindi pagsunod ng mga Israelites. No? 18. Sadya nilang sinusubok, ginagalit nila ang Diyos. Ang hiningi ay pagkain, gustong-gusto nilang lubos. No? So yan, no? So minsan, no? So, pag mabasa natin, malalaman natin yung ano dito. Sa 19, kinalaban nila ang Diyos nang sabihin ng ganito, sa gitna ba nitong ilang, mabubusog niya tayo? No? So, parang sinubok nila si Lord, parang sina-challenge nila. At hindi natin dapat gawin nun kay Lord. Sa 20, nang hampasin yaong bato o tubig ay bumukal, dumaloy ang mga batis, tubig doon ay umapaw. Ngunit ito yaong tanong niya kayo'y mapagbigyan ng tinapay na masarap at ng karning kailangan. So, ibig sabihin, nagsawa na yung mga Israelites. No? So, balit ang masama doon ay yung kanilang sinabi. No? So, dapat, no, sa ating prayer, Lord, parang nakikiusap po tayo. No? Hindi tayo pwedeng mag-demand. Tayo po ay nakikiusap. No? Dahil ang ating pwedeng gagawin lang ay humingi ng favor sa ating Panginoon. Ha? So yan sa 20 tayo, no? 20. 21 na po. Nang marinig ang ganito, si Yahweh na may nag-init, no, galit si Lord. Siya nirang niyang bansay, nag-apoy ang kanyang galit. No? So ibig sabihin na napakalaga yung ating sasabihin. Kaya bago tayo magsalita, isipin po natin. Kaya be quick to listen, slow to speak, and slow to anger. No? So dahil pag marinig, no? Kasi yung ating salita pwedeng magpaiyak, pwedeng magpasaya, ang nawala ng pag-asa pwede bigyan ng pag-asa. No? So yung ating kapangyarihan ng ating salita.
the power of our tongue, no? So the power of our mouth, no? So hindi basta-basta ang power ng ating mouth, mga kaibigan, no? So yan sa 22. Pagkat sila ay ayaw nang sa Diyos ay magtiwala, sa pangakong pagliligtas ay ayaw nang maniwala, no? So dito nawalan pala sila ng kay Lord, ng tiwala, no? Nawalan sila ng pananampalataya sa ating Panginoon, no? Kaya nagalit ang ating Panginoon. So yan, mga kaibigan, no? So dapat ang ating pag-asa ay si Lord lamang, ang ating tiwala ay sa Kanya lamang, dahil sa Kanya walang imposible, sa Kanya walang limitasyon. So kaya yan, ha? So tuloy po tayo dito, tuloy po tayo, mga kaibigan, ha? Ayan. Pagka sila ay ayaw nang sa Diyos magtiwala, sa pangakong pagliligtas ay ayaw nilang maniwala. 23. Gayon pa man itong Diyos nag-utos sa kalangitan, at ang mapinto nito'y agad-agad na nabuksan. Wow, grabe, no? So pag si Lord ang magkuat siya, talagang napakaganda. Sa 24. Buka nito'y ang pagkain bumuhos na parang ulan. Ang pagkain nilang mana sa kanila'y ibinigay, no? So ang mana, ang ibig sabihin, ano ito, no? Kasi linuluto pa yan pala. So parang sa ating panahon siguro, parang siopaw siguro yan, no? So yan, mga kaibigan, no? So ibig sabihin na si Lord, kahit wala, magkaroon. Kaya hindi tayo dapat magkaroon ng stressful life, no? Yung mga problemadong buhay, dahil ang ating Panginoon ay dakilang siya, ibig sabihin siya ay giver talaga, giver siya, no? Kaya hindi tayo dapat problema, no? So yan, 25 ngayon. Ang kaloob na pagkain ng maanghel, hindi sila nagkukulang, masagana kung dumating, no? So pag si Lord kasi, no, pag magbigay siya sa atin ng blessings, hindi yan nagkukulang at walang kalakip na problema, no? Kasi siya ang nagbigay. Siya po ang provider, no? Kaya pag ibinigay sa atin, pagyamanin po natin ito, alagaan po natin, mahalin po natin ito. So, di ba napakaganda pag ganun po ang ating gagawin, no? So, yan, mga kaibigan. So, napakaganda pag ito po ang ating palaging maririnig ng mga salita, no? So yan, ang kaloob na pagkain ng maanghel, hindi sila nagkukulang, masagana kung dumating. 26. Yung ihip ng amihan ay siya rin ang nag-utos, sa taglay na lakas niya ay dumating ang hanging timog. So yan, mga kaibigan, no? Galing sa south ang hangin, no? So, biro mo yan, no? Pwede ni Lord utusan ng hangin. Kontrolado ang dagat at lahat na creation, kontrolado niya. Kaya, pag tayo manalangin, tutulungan niya po tayo. So, yan, makibigan, pag tayo ay sa ating Panginoon, no? So, yan, no? So, tuloy tayo. 27. Ang pagkain nilang karne, masaganang dumarating. Makapal na mga ibon na sindami ng buhangin. So, grabe, pinadala ni Lord na pagkain. So, ibig sabihin na pinakita niya na mula sa wala, pwede magkaroon pag ginusto ng ating Panginoon. Sa 28. Sa gitna ng kampo nila ay doon na bumagsak. Sa palibot ng tulda ay doon nila kinakalap. Kinain nila ito, nasisiyan silang lahat. Binigyan sila ng Diyos ng pagkain, hinahangad. Ngunit habang kinakain ang pagkain idinulot at hindi tumitigil pagkat di pa nabubusog. So 31.
pagkagalit sa nangyari ipinakita ng Diyos sa kanilang kabataan, parusan nilang ibubuhos. Ang mga malalakas at mga magagaling, buhal nila ay tinapos, no? So ibig sabihin, dahil sa kanilang salita, no, hinamon nila ang Lord, nagalit si Lord, no? So yan, 32. Sa ganitong gawa ng Diyos, sunod-sunod na himala, ganti nila ay paglabag, hindi pa rin naniwala. 33. Kaya't yaong pasya ng Diyos, ang araw ay wakasan na. Bigla-biglang paratingin sa kanila ang parusa. Subalit doong sila ay lilipulin na ng Diyos, nagsisi ang karamihan sa kanila'y nagbalik loob. So dito mga kaibigan, lahat po tayo ay makasalanan. Lahat po tayo makasalanan. Subalit pagsisihan natin ang ating kasalanan at humingi tayo ng tawad kay Lord, patatawarin po tayo. So napakabuti at napakadakila ang ating Panginoon. Yan mga kaibigan, no? Napakabuti at napakadakila ang ating Panginoon. Pag tayo magkasala, may parusa. Pag tayo magkasala, pwede tayo humingi ng tawad. Kaya napakaganda mga kaibigan, no? Aminin natin yung ating kasalanan. Dahil pag inamin natin, ito ay magiging maganda. Alam niyo po ba, mayroong isang bata, no? Mayroong isang dalaga na ngayon ay nabuntis siya ngayon, no? Kaya ang nagkaroon siya humingi siya ng gabay, no, sa isang tao. Sabi ng nagabay sa kanya, sabi niya, anak, ganito yan. Yung ginawa, no? Ganito ang gagawin mo, no? Sabihin mo kay mami at daddy, no? Subalit bago mo sabihin yan, gawin mo muna ang pinaka-the best sa tahanan, no? So, ibig sabihin na magsaing, magluto ng ulam, maglinis, paglingkuran ang mami at daddy, at saka tawagin sila at sabihin mo ang katotohanan. Humingi ka ng sorry at aminin mo na ikaw ay nagkasala. Then after that, na? So ngayon, naging maaliwalas ang mukha niya, no? Dahil sa sinabi niya ang totoo at humingi siya ng tawad sa kanyang magulang. So kaya hindi niya sinaktan yung bata, kundi tinulungan siya ng mga magulang upang maging maayos ang kanyang